Mga ka-Republic, puspusan ang ginagawang paghahanda ng Ginebra para sa Christmas Day Klasiko. Alam ng mga mag-aalak na bigo nila ang kanilang mga tagahanga nang matalo sila sa Batangas City sa kanilang out-of-town game laban sa Converge Fiber Xers. Mas malaki ang expectation ngayon sa Gin Kings kontra sa mahigpit nilang karibal na Magnolia sa darating na Christmas Day encounter. Lalo't nauna nang sinabi ng Hotshots Import na si Ricardo Ratcliffe na excited siya sa kanyang unang Manila Klasiko. Samantala, lumalalim ang conference ay nagpapakita ng lakas ang guest team Hong Kong Eastern. Tulad ng Bay Area Dragons, makakadiretso rin kaya sila sa finals? At kung sakali, sinong local team ang kanilang makakatapa? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, muling nagpakita ng lakas ang Eastern kontra SMB. Sa loob ng 4 na araw, 2 beses pinataob ng bisitang team ang tropa ni Leo Austria. 2 magkasunod na talo ni Coach Leo mula nang ibalik siyang head coach ng Beermen. Ang una sa 2 setback ay sa East Asia Super League game na ginanap sa Hong Kong 72-61 at dito sa PBA kagabi 99-91. Kaya hindi naging magandang pasalubong sa bagong import ng SMB na si Jabari Narcis na umiskor ng 28 points at tumablot ng 10 rebounds bilang kapalit ni Torin Jones. Hindi raw madaling talunin ng 2 sunod ang isang malakas na team, sabi ng Eastern coach na si Mensur Bayramovic. Lalo na't isang malakas na team gaya ng Beermen. Malaking bounce back win ito para sa bisitang team na pinataob naman ng Northport 2 araw bago ang laban nila sa SMB. Ngunit pinakita ng Eastern kapag may sapat silang pahinga ay kaya nilang makipagsabayan sa malalakas na team dito sa PBA. Kung inyong napapansin, bukod sa import na si Chris McLaughlin, ang 3 former Bay Area Dragons players ang bumubuhat sa Eastern. Sina Hayden Blankley, Glenn Young at Kobe Lam. Nagagamit ng 3 ito ang kanilang familiarity sa PBA brand of basketball upang tulungan ang kanilang team. Hindi sing lakas ng Bay Area ang Eastern, nasabi yan ni Coach Yang Giao matapos nilang talunin ang Dayo. At hindi rin singyabang ng coach ng Bay Area ang coach ng Eastern. Pero maraming nakakapansin habang lumalalim ang conference ay nagpapakita rin ng lakas ang bisitang kupunan. Di tulad ni na Miles Powell at Nicholson na import ng Bay Area noon, napaka-low profile naman ni Chris McLaughlin ngayon na import ng Eastern. Ngunit very efficient, napakalakas mga labaw sa ilalim. Correct me if I'm wrong, pero parang laging double-double ang production nito sa bawat laro. Sa nakikita natin sa pagtatapos ng elimination ay baka nasa top 4 ang Eastern. At kung sakali lang naman na makakadiretso nga sila sa final, sa inyong palagay ay anong team o sinong team ang makakalaban nila para pag-agawan ang corona? At dito naman tayo sa isa pa nating update. Puspusang naghahanda ngayon ang Barangay Ginebra para sa Manila Christmas Day Klasiko. Hindi lang para mapaganda ang kartada sa team standings kundi pambawi rin sa mga fans na na-disappoint sa pagkatalo nila sa Converge. Maraming nalungkot sa pagkatalo nilang iyon dahil lumamang na nga sila ng 17 points ngunit nakabalikwas pa ang Fiber Xers. Ang Ginebra ang na-SD ng Converge. Maalalang isa ang team ng Telco Company sa mga kupunang unang nag-offer kay Troy Rosario pero tinanggihan niya. Sabi ng marami, very un-Ginebra ang out-of-town game na iyon sa Batangas City. Dati ang Gin Kings ang gumagawa ng malaking comeback win. Hindi na protektahan ng mga mag-aalak ang 17-point lead at sa huli ang Converge pa nga ang nagwagi. Malapad ba ang ngiti ni Jordan Heading na tinalo nila ang team ng coach na ngayon ay ayaw na siyang pansinin? Anyway, kumukuha ng consolation ang mga Ginebra fans sa katwirang injured kasi si Japit Aguilar at hindi rin 100% healthy si Stephen Holt. Hindi pa rin nakakabalik sina Jamie Maloso, Isaac Go at Jeremiah Gray.
Katulad pa ring mga problema ang daladala ng Hinebra sa pagharap nila sa Magnolia. Malamang sa malamang ay wala pa rin ang kanilang legit center. At sina Maloso at Gray ay sinasabing sa next year pa po pwedeng makapaglaro. Sa kartadang 3 panalo, 2 talo, kailangang maipanalo ng Gin Kings ang edisyong ito ng Manila Clasico sa araw ng Pasko. Magiging malaking boost sa moral ng team bago ang Christmas break. Ngunit mas kailangan ng Magnolia ang panalo. 2 panalo, 4 na talo ang kartada ng Hotshot. Salamat at naitakas nila ang panalo sa kanilang huling laban kontra NLEX. At kung matatalo sila sa Hinebra sa Miyerkules, malalagay sila sa alanganin sa pagpapatuloy ng elimination after ng Christmas break. Samantala, naghihintay ng isang breakout performance mula kay Troy Rosario ang mga Hinebra fans. Matapos i-hype ng media bago siya pumirma sa Hinebra, mataas ang expectations ng mga fans para sa 6'7" power forward. Hintay-hintay lang po tayo mga idol. Hindi rin agad pumutok ang laro ni Stan Hardinger nang dumating siya noon sa Hinebra. Pero nang magamay na niya ang sistema ni CTC, isa siya sa naging matibay na haligi ng Gin Kings. Kita-kita tayo sa Manila Clasico mga idol. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan kabayan. Merry Christmas. Sa iyo rin, Alex Cabuenos. Yes, babawi na lang tayo next time. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Rodantis Sabida. Yes, good luck sabi niya. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, shout out Binhamin Hapayan. Yes, babawi next time. Shout out sa iyo. Sa iyo rin, shout out Norman Flores. Mabuhay ka rin, idol. Lagi kang nariyan. Salamat. At sa iyo rin, Michael D. Present na naman itong suki natin na ito. Shout out sa iyo, idol. Salamat din. At sa iyo rin, Herminia Balingit. Yes, ramdam na ramdam ang pagkawala ni Japet. Injured naman si Holt. Shout out sa iyo. Papa Kiko, shout out sa iyo. Merry Christmas in advance sa Makalwa na yan. At sa iyo rin, Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Rodelio Arandia mula sa Limay, Bataan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.